Kung ang equilateral polygon ay polygon na equal lahat ng sides, ano naman ang equiangular polygon? Tara, pag-aralan natin yan sa video ito. Ang equiangular polygon is a polygon whose interior angles are congruent. Ibig sabihin, matatawag natin ang isang polygon na equiangular kung lahat ng measurement ng kanyang interior angles ay equal. Halimbawa, ito. This is a pentagon. At base sa mga naka-indicate na measures ng angle A, angle B, angle C, angle D, and angle E, lahat sila ay equal sa 108 degrees. Kaya masasabi natin that this pentagon is an equiangular pentagon. E paano kung halimbawa wala tayong makitang measurement pero may nakikita tayong ganito? May mga nakikita tayong congruent markings sa angle. Whatever the measure of that angle, masasabi natin na lahat sila ay congruent or equal o magkakatulad ng sukat. Kaya kahit wala tayong makitang actual measurement ng angle dyan, dahil sa mga congruent markings na yan, masasabi natin that this pentagon is still an equiangular pentagon. E kung halimbawa naman wala talaga tayong nakitang markings, walang naka-indicate na measure ng angle at all, anong gagawin natin? So that we can say that this polygon is an equiangular polygon. Gagamitan natin yan ng ruler. Okay, sukatin natin isa-isa yung measure ng interior angles ng polygon na to. Okay, so paggamit ng protractor, make sure na sa vertex nandun din nakalagay yung pinaka-center ng ating protractor, just like this. Ito, nandito. And then, using the protractor, makikita natin kung nasaan yung, kung ilang degree yung measure ng opening ng side na to mula sa side AB going to this side. Makikita naman natin, palakihan ko pa ng konti, ito ay 110. Ito naman yung 100. So, kung bibilangin natin, so this is 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108. Therefore, we can say that the measure of angle A, or we can just say angle BAE. Pwede rin nating pangalanan ang angle gamit ang 3 vertices or 3 letters. Okay, so angle BAE measures 108 degrees base sa na-measure ng ating protractor. Next, i-measure naman natin yung angle B. So, the same process, kailangan lang natin ilagay sa endpoint yung center ng ating protractor at tignan natin yung nakitang measurement kung saan nag-intercept yung natin, yung side. Okay, so, by the way, baka malito kayo kasi kung ang mini-measure natin ay yung kabilang side, ang titignan naman natin ay itong nasa ibaba. So, dito tayo titingin sa sukat sa ibaba. So, this is 110. I mean 100, then this is 110. Kung bibilangin natin, bawat isang guhit corresponds to 1 degree. So if this is 100, bilangin mo yung guhit, ilan dyan? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So this is still 108 degrees. So lagyan natin dito ng 108 degrees. Next, repeat the process. Okay, ito namang angle BCD ang susukatin natin. So again, nandito pa rin yung vertex natin sa sentro ng ating protractor, and then sukatin natin, tignan natin yung intercepted part ng protractor para malaman natin kung, para malaman natin kung ilang degree. Okay, so mapapansin naman natin, so mula dito sa 100 to 110 bilang tayo. Wag yung 80 wag yung nasa itaas. Ang tignan nyo ay nasa ibaba. By the way, ang paggamit ng protractor sometimes kasi baligtaran yan. Depende yun sa position. Okay, so we have, okay, so if this is 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, still nandun siya sa 108 degrees. So we can say that angle C measures 108 degrees. At ito namang angle E, subukan naman nating sukatin yung measurement niya. Okay, mula sa endpoint sa may vertex, i-align natin yung center ng ating
protractor and then tignan ulit natin. This time dito naman tayo sa itaas. Kapag ka nasa may bandang kanan yung angle na sinusukat natin, yung number sa itaas ang tignan natin. Pero kung nasa kaliwa naman yung angle na sinusukat natin, yung numbers na nasa ibaba ng protractor ang dapat nating i-consider. So dito since nasa kanan, tignan natin yung number na nasa itaas. So if this is 100, this is 110, bilang tayo. We have 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pa rin. So we can say that angle E, it measures 108 degrees. Isa na lang, pag napatunayan natin na si angle D ay 108 degrees, masasabi natin that this pentagon is an equiangular pentagon. Sige, sukatin natin yung huling angle. Okay, just like this. Ay, sorry. Ayan. So yung vertex natin nandito sa center ng ating protractor at titignan natin yung sa may bandang itaas na number. So if this is 100, bilang tayo, and I guess, and I'm sure that is 108 degrees. Okay? Ayan, 108 degrees in measure. And therefore, masasabi natin na si angle D is equal to angle C, angle B, angle A, and angle E. And therefore, all of them are equal to each other. Kaya masasabi natin that this pentagon is an equiangular pentagon. That prefix equi means equal, then angular refers to angle. So when we say equiangular pentagon, all interior angles of that pentagon are equal to each other. Okay, I hope you learned something from this video and see you later. Bye-bye.